sa bodegang ito sa Barangay Baysa. So deliver 126, thank you. Next, mga brand new boxes. 300 to start. 300, 300, 400, 500, 600, 600 only, 687. Ganito ang eksena sa auction house na ito o bahay subasta. 300 only, okay, so 328, thank you. Next. Sa isang auction o subasta, hinihikayat ng subastador o bid caller na magbid o magbigay ng presyo ang mga nananawaran o bidder para sa isinusubastang gamit. 500 lang, pila, 500, ma'am. 500. Ang may pinakamataas na tawad ang mananalo. Sa subastang ito, pwedeng makapag-uwi ng kung ano-anong gamit tulad ng mga lababo, chainsaw, at kahit pa nga, jet ski! Sa napakamurang halaga lang. 688, thank you, 500, 500, okay, 746, thank you. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Bukod sa konting cash, tamang diskarte raw ang puhunan para manalo sa bid. Ang lahat ng gamit dito, ultimo hose at trampoline, kailangan dumaan sa subasta. You can find anything under the sun. We cater everything from household items, antiques, collectibles, motorcycle. Meron tayong mga bicycle, furnitures, lahat. Magugulat na lang tayo dito, meron pala. Para every auction natin is interesting. Ayan, nagsabi rin siya mga shoe racks sa ilalim, ha? Nako, nakakalito naman pala dito. Hindi ko alam kung ano gusto kong bili. Parang ang dami-daming nangyayari sa paligid. Gulong-gulo ako, di ba? Parang pagpunta ko tuloy dito, inisip ko agad, may pera ba ako? Ang sinabing price 100. Bidding nga yan, di ba? So tataas mo, 150? 200? 250? 300? Nako, malamang malilibang din ho kayo sa dami ng pwede nyo dito, mabili. Sa subasta, you buy your items at the fraction of the price. Ano, brand new or mga ano po, slightly used, ganyan? Dito ma'am sa mga naka-display natin dito sa table natin, lahat po ito Brand new. Ang mga gamit dito pwede raw ma-take home for as low as 100 pesos. Alright, 1,000, so the bigger number 328, thank you very much. Alright, next, dito na tayo sa ating... Yun kung hawak mo ang bid. 100, 200, 300, okay, bilang number 4, 500, 600, meron pa ba? Wala na, 600, 700, ha? Itaas po muna yung mga bid card natin so that I can recommend you 387, 677. Eto, sa sample ako ng bidding. 100 lang, 100 to 300. Japanese knife, 500 to start. 6, 7, 800, and then next time. 1 ka na, 1 only. 3, 4, 5, 7. So to the gorgeous lady. Okay, so with the number 23, Japan, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 5,000, 5. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Ako, 1, 4, 1, 5, 1. pero focus lang, baka lumagpas ang target ko. big items natin. We have a variety so far. 4, 4, 3, 4, 4,000. 4, 4, 4, 6, 4, 8, 5,000, 5. Maya-maya pa. Okay, at sold at bidder number 267 for 7,200 only. Winner tayo mga ka-wonder. Pag gusto mo yung item, gusto mo ikaw makakuha. So, hanggat hindi tumitigil yung kalaban, huwag kang bababa. Itaas mo pa rin. Malaki yung chance na makuha mo as long as hindi ka tumitigil sa pagbibid. Ang subasta ay nauso noong sinaunang sibilisasyon ng mga Romano at Griego. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na sub-hasta, ibig sabihin under the spear. Yung mga makukuha nila ng mga gamit na mga natalo nila sa labanan, kukunin nila tapos ibebenta nila sa isang designated na lugar. May spear sila, tapos yun yung parang tinatarak nila sa lupa. Parang yun yung nagsisimbol na, oy, dito nagbebenta kami ng mga auction item. 500 to start, 500. Si Juliet, suki ng subasta sa Baysa. Ayan na pang Eric, ano? Kahit paabuti ng dilim, ma-take home lang ang inaasam na gamit para maibenta online. Although, subasta siya, maganda yung quality niya, tumatagal, mas makakamura ka sa ganitong sistema nila. Naranasan na rin Juliet na sa isang maghapong pag-upo rito, nakagastos siya ng halagang 78,000 pesos. Dito, jackpotan kumbaga. May mga items na kailangan mong idaan sa diskarte. Hindi lang benta ka ng benta, pero kung wala kang diskarte, wala rin.
Eto na si Juliet in action. Here comes the real deal. And the auction shall now begin. Beginners na nag-move. 300 dapat, 300 po natin, sir. Ang target ni Juliet, blind box set na kung suswertihin, pwede siya maka-jackpot sa lalamanin nito. Alright, next. Ito mga lahat na po yan. Mga Para performance level ang subastang ito, ang mga pinatatawarang gamit, nakaangkas pa sa conveyor na parang kumakaway-kaway sa mga bidder. Hindi na pwedeng malingat ang paningin ni Juliet. Pero may naunang tumawad sa kanya. Pero in her zone pa rin si Juliet. ninyo sa mga walang parking, ito bilagay nyo para hindi Never say die at todo agad ang bid. Agad naman tumiklop ang mga katunggali ni Juliet at wala nang humirit ng mas mataas na tawad. As is, where is na po? What's And the winner is only 400 only yung kay Solidor 687. Juliet! Ang blind box na nabili ni Juliet ng 400 piso, pwede raw niyang mapalaki ng hanggang 2,000 piso. Ito po yung isang box na halo-halo po siya. Cute gold kutsarita. Steamer po siya na may kasirola. Meron ding wood na kasama. Isang set na po siya. Sample po, ito. Yung mga siomay, siopaw. Ang cute. Isa, game set. 500 star, 500. Pakinggan natin sa 371. Pag ikaw ang namimili doon sa pagsubasta, yes, maganda. Dahil kadalasan, mas mababa kumpara sa brand new ang pagbili mo. Disadvantage din doon. Kung hindi ka marunong kumilatis, maring may hidden defects or hindi ganong kakalidad. 600. Sino 600? Sa subasta, hindi pwedeng basta-basta ang pagbid. Kailangan ng malakasang diskarte at estratehiya para good deal ang makuha at hindi madihado. May kasabihan tayo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Totoo naman, madalas nga sa kinang din ng ginto kumakapit ang iba para itago ang tunay nilang pagkatao. Pero ang kinang ng ginto, walang dudang malaking ginhawa sa buhay ang pwedeng ihatid. Kung naghahanap ng ginto dito sa Metro Manila, marami niyan sa Ongpin sa Binondo. Pero hukay no more, mga ka-wonder. Dahil sa legit na gold seller, maaari na ring kuminang ang inyong buhay. Sa buy and sell kasi ng ginto o pagbili tapos benta, pwede daw pumaldo. Pag tumaas siya, hindi na yung, di ba dati, ganito lang per gram, tapos biglang tumaas. Hindi na siya babalik sa ganitong price. Kaya yung mga may alahas nung araw at binenta ngayon, swerte na. Ika-16 na siglo pa lang daw, itinuturing ng status symbol ang ginto. Simbolo ng mataas na posisyon sa lipunan tulad ng mga dato at babaylan. Puno ng alahas ang leeg at braso at nakapalamuti sa mga kasuotan. Bukod sa pagiging burloloy, ginamit din ang ginto bilang salapi sa pakikipagkalakalan. At mismong ginto, naging kalakal din. Ang jewelry repair shop na ito ni Noni at Melissa sa Ongpin, hindi raw sila tulad ng ibang jewelry shop na nakalatag ang ginto, kundi gumagawa lamang sila per order. Hello mga ka-wonder! Ngayong araw na to, nandito ako sa Binondo na kung saan ay andito daw ang mga popular na bentahan ng mga alahas at sila daw ay mga bumibili din ng alahas. Yun na, mga ka-wonder, nandito na tayo sa Tubugan. Sa pag-buy and sell ng ginto, mahalaga siyempre na marunong munang kumilatis. Ngayon mga ka-wonder, tuturuan tayo ni Madam tsaka ni Sir na magkilatis ng mga alahas. Alright, Madam. Kinukuha yung kulay ng alahas para match yan ng pagbawas at masuyan. Kung totoo o hindi. Yun ang una. First, makikita mo dyan kung totoo kagal or fake. Gumagamit ng chemical na nitric acid para malaman kung totoo ang ginto.
Legit kung hindi nawala ang kulay sa pinagkaskasan na buhay na bato at peke naman kapag naglaho. Sige nga, Empoy, show me the money. Este yung ginto. So mga ka-wonder, ito may nagbebenta si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? So ngayon, i-appraise natin yung kanyang ginto, yung ginto ni Kuya March, kung anong klase, okay? Wala sir, hindi. Hindi. Anong karat niya? Ano siya, 18? Yes. 18. Oh. Congratulations. Siya ay nagkakahalaga ng 38,711. Ang laki. Sir, sa'yo na to, Sir Mark. Tapos, ito ay sa kanila na. Etong ruler, dito lang to. Thank you, Kuya Mark. Salamat. Sa naman transaksyon, gamitin ang ginto sa pagbebenta o pamimili man kahit nga sa pagsusuot lang ito. Huwag na huwag masisilaw para hindi maligaw.